ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Good evening and welcome sa aking munting channel at dito nga ay inabutan nitong si Doktora Annalyn Santos, ang kanyang Nanay Lynette at si Dr. Carlos Binides na nagtatalo at nagsasagutan nga ito dahil nga binuksan nitong si Miss Lynette Santos ang cellphone nga ni Doc Carlos. Ngunit 3 beses na nga itong hindi nabuksan dahil nagpalit nga ito ng password ng kanyang phone at nakita nga ito ni Doc Carlos na hindi na mabuksan ang kanyang cellphone at nalock nga ito dahil 3 beses nga itong binuksan at dito nga ay pinaamin nitong si Doc Carlos si Miss Lynette Santos kung binuksan nga ang kanyang cellphone at dito nga ay inabutan ni Dr. Annalyn Santos na nagtatalo nga sila at hawak-hawak sa braso nitong si Dr. Carlos ang kanyang Nanay Lynette. Kaya't sabi niya nga, bakit ano po ang nangyari? Nagtatalo po ba kayo or nag-aaway po ba kayo? At dito nga, sinabi dito ni Doc Carlos na umamin ka na binuksan mo ang cellphone ko at dito nga ay inamin ni Miss Lynette Santos na binuksan niya nga ang cellphone at sinabi nga dito na hindi ako nagsinungaling at ikaw ang sinungaling dito dahil ang dami mong tinatago at ikaw hindi ka naman toong pumunta sa isang hospital kung hindi pinuntahan mo si Moira sa loob ng correctional at ano ang ginagawa mo doon at may kasama ka pang attorney at dito naman ay hindi agad nakikibo itong si Doc Carlos at inambaan niya nga ito na sasaktan. Kaya't dito naman nagalit ang ating bidang si Dr. Annalyn Santos na bakit sasaktan niya ang kanyang Nanay Lynette sa kanyang harapan pa at dito nga ay talagang lumaban at nakipagsagutan na nga itong si Dr. Annalyn Santos kay Doc Carlos Binides dahil sabi niya nga ay napakawala mong kwentang asawa dahil ang asawa ay minamahal at hindi sinasaktan kung kaya't sinabi nga dito ni Dr. Annalyn Santos na huwag kang lalapit at layuan mo ang nanay ko. Ano kaya ang gagawin dito ni Miss Lynette Santos? Tuluyan niya na kayang iiwan si Dr. Carlos Binides dahil nga hindi na maganda ang kanyang ipinapakita at dito nga ay unti-unti nang nabubuking at nalalaman ni Miss Lynette Santos ang tunay na pagkatao nitong si Doc Carlos Binides at dito nga ay humingi ng sorry at nagmakaawa itong si Dr. Carlos Binides na lumuhod pa sa harapan ni Miss Lynette Santos na huwag daw niyang iiwan dahil hindi niya kayang mawalay at mawala itong si Miss Lynette Santos sa kanya dahil mahal na mahal na ito. Ganyan ka bang magmahal, Doc Carlos? Ang saktan at pag sinungalingan mo ang taong pinakasalan mo, hindi yan tama. At dito naman ay nagdesisyon si Miss Lynette Santos na patawarin at bigyan niya ng ikalawang chance si Dr. Carlos Binides. At dito naman ang sabi niya kay Dr. Annalyn Santos ay meron lang siyang alamin at gusto niyang malaman ang lahat dahil sa pakiramdam nga niya ay maraming inililihim sa kanya itong si Doc Carlos Binides at nais daw niya itong malaman at matuklasan kung ano ang katotohanan sa pagkatao nitong si Doc Carlos Binides at kung ano niya talaga si Moira at kung ano rin niya itong si Zoe dahil ganoon nga ito kalapit sa kanya. At dito naman ay nakita nga at narinig nga nitong si Zoe ang pag-uusap ng kanyang tatay RJ at ng kanyang tita Giselle at sinabi nga dito ni Doc RJ na hindi lang pala si Moira ang kilala niya sa loob kung hindi meron pa itong mga ibang taong kakilala doon at nakiusap nga itong si Doc RJ na kung maaari ay itigil na ni Miss Giselle Tanyag kung ano man ang mga pinaplano niya dahil nakakulong na nga itong si Moira at dito nga ay lahat ay narinig itong Zoe ang pag-uusap ng kanilang magkapatid. Ngunit dito naman ay takang-taka nga itong si Miss Giselle, bakit nga ba nagpunta doon itong si Doc Carlos Binides sa loob ng kulungan at dinalaw si Moira. Napakalaking palaisipan ito kay Miss Giselle Tanyag at may kasama pa itong isang attorney na tutulong dito kay Moirang Demonita para kapag-apply nga ito ng motion for bail para makalaya at makalabas siya. Tuluyan na kayang makalabas or hindi makalabas itong si Moira sa loob ng correctional. And guys, ito po ang ating pakaabangan dito nga sa napaka-intense at kapanapanabik na kaganapan dito sa Abot Kamay na Pangarap. At kung nagustuhan po ninyo ang aking videos for today, paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po. Ingat, God bless and bye-bye!